Hello everyone, we're 2DJD with Stephen De La Cruz, Justin Canamaso, Dilo Francis Flores, Piston Lloyd Viteron, Jersey Dizon. and today makikipiyesta kami sa Angat, Bulacan while addressing the problems of IT students or graduates. Ano sa tingin niyo yung pinakamalaking mga pinagdadaanan ng mga IT graduate natin ngayon? Kasi me, personally, para sa akin ang pinakamadalas na nakikita ko is unemployment. Ano kasi para sa akin sa sobrang daming IT na natin, at syempre marami ring opportunity, pero yung mga standard ng mga IT company natin, mas tumataas na siya. Kaya parang dumadami na lang yung natin, graduate natin hindi pa makahanap ng trabaho. To further explain na ba't ko sinasabing madami tayong unemployment, according to PNB.gov, almost 25% ng graduates natin is unemployed. Diba? Parang masyadong malaking percentage na yun para masabi natin dumadami talaga unemployment natin. Pero what's the real reason talaga kung ba't tayo nagkakaroon? Tingin ko ang pinakamalaking reason ba't nagkakaroon tayo ng unemployment kasi yung skill level na natitake natin, mas mababa pa siya kaysa sa mga industry at masyado tayong nagpo-focus sa mga path natin na maging programmer. Kasi hindi naman pwedeng IT ka, programming na agad lang yung trabaho mo. Masyadong maraming choice katulad ng mga Example dito kasi, ang pag-IT, hindi lang siya more on programming. Example din is, meron dito yung mga major subjects sa IT, which is networking, database. An example din yung din sa hardware. For example din sa pag-repair natin ng mga system unit, pag-assemble nito, ng PC, at marami pang Mga technician, di ba? Pero as a future IT professional, sa tingin nyo, ano yung mga ways, mga pwede nating magawa para ma-prevent yung mga unemployment na yun? Sa tingin namin, as an IT student, para masolusyonan to is yung tulad ng online courses na kung saan makakatanggap ka ng mga certificate. Tulad ng sa SoloLearn, Cisco. Sa SoloLearn nakatanggap na kami dyan dahil tinuro din to ni Sir Ryan. Ngayon naman sa Cisco na kami na pinapagawa naman ngayon ni Sir Adrian. Ang tingin nyo, yung output ng ginagawa nyo na yun nga, yung mga SoloLearn, Cisco, ano yung magiging output niya para sa solution natin? Anong mangyayari pag yun yung ginawa natin? Personally, tingin ko, pag lalo tayong nag-take ng mga online courses na yun, tulad nga ng Cisco, SoloLearn, mas tumataas yung skill level natin, meaning, mas lalo nagiging confident tayo pag mag-a-apply na tayo ng trabaho. Mas matatag. which is isa pa. May certification siya na yun din yung mapapatunay natin sa isang IT company na natapos natin yung isang courses na yun. Saka ang mga company ngayon, di ba, mas nagpe-prefer na rin sila ng mga certification according to Sir Adrian Pao. Kaya, pwede rin tayong mag-grind ng mga seminars, Summit, mga summit, ayun nga, online courses. What are the resources available para ma-accomplish nga natin yung solution na yun? Di ba nga sabi nyo, online courses. Tingin nyo ano yung mga resources na pwede natin gamitin ang nabanggit ko na. Ayun nga, SoloLearn. Isa siyang magandang resources kasi almost lahat ng programming language nandun na. Ang beginning to intermediate, meron pa nga siyang levels, di ba? Meron din yung mga C++, C++, Java nandun na. Pero din naman yung sikat na sikat ngayon, yung CS50 Learning, CS50 Computer Science na nilabas ng Harvard. Free courses siya, pero galing siya ng Harvard. Pero kung di mo naman gusto ng programming, ayun nga, Cisco. Pwede ka naman maging in-depth sa networking, at iba pa. Meron din akong sa isang IT friend din, which is dami niya ring napasuhan din na IT company. And then syempre hindi rin sapat din yung mga salary niya. So which is may nag-boost sa confidence niya na which is magtayo siya ng negosyo. Which is tungkol din to sa IT. Example this may sarili na siyang PC store. Which is meron nagbebenta sila ng mga PC, mga packages, mga laptop. Then meron din siyang mga printing shops. Then pati din yung about din sa computer shop din. About din na kailangan mapag-renta din mga
Iba pang Pag 3 pataas, mag-volunteer preschool. 3 plus pag 3 pataas, mag-volunteer preschool. 3 plus, batang may laban. Third topic naman about sa IT world na is cybersecurity. What is cybersecurity? Is defined siya is to protecting his system, networks, or programs para sa mga cyber threats, including sa mga sa ransomware para maprotektahan ng ginagamit din nila isang pangingikil ng pera. Identity theft. Yes, Yes, identity yes. theft. Meron ding mga minor such as cyberbullying. Pero most common is talaga is cyber threat kasi may mas nakukuha sila doon, may nakukuha silang pera, data at iba pa. So, as an IT student is ano yung solution natin dun? One of the solution nito is yung gumamit tayo ng strong password, unique password, and gumamit din tayo ng combination. At wag nating i-share yung OTP number natin na kahit kanino man. Para maiwas yung pag-hack. So, ano yung mga posibleng impact ng solusyon natin ngayon? Para sa akin, pag naglagay ka nga ng mga strong password, hindi nag-share ng OTP, lalo kang magiging secure sa mga attacks na yun. Kasi minsan na-access ng mga ibang tao yung chat mo. Bigla nila makikita yun, shinare mo nga kunyari sa pamilya mo. E di nagkakaroon din access yung nakakita na yun. At meron pang iba na At saka wag kayong pipindot ng mga link na sinesend sa inyo Yes. basta-basta. True. Tsaka So, dagdag ko rin, hindi naman din halos more on sa pera din yung mga nila. Meron din naman ginagawa nila yung hacking is through para ma-hack nila yung government. Minsan na natitimang sa mga terrorist. So, para din nila makontrol yung government na laban sila sa gobyerno. Kaya ginagawa din nila yung hacking. So, pasok dito is yung what is ethics. Diba? Meron tayong mga minor subject naman is sa ethics para malaman natin what is good and what is bad. pero ba't natin pinasok yung ethics, di ba? Kasi ang hacking naman hindi siya kasalanan ng kumpanya, ng ano. Kasalanan talaga siya ng tao. Kasi in the first place, kung iisipin mo na may maaapektuhan kang ibang tao, hindi mo gagawin yun. Pero nga, siguro dahil sa kahirapan, sa kawalan ng oportunidad, nagre-resort yung mga IT graduates na magagaling na imbis gamitin nila yung skills nila para sa tama, para mag-improve ang technology natin, ginagamit ng mga IT student yun sa masasama para lang makasurvive sila. Which is point na rin is parang nasilaw na rin sila sa pera. Ganun. Maraming nangahack. So, may tanong ako sa inyo. Sabi nyo kanina is maraming hackers. So, bakit kaya sila nang-hack? Ano sa tingin nyo? ayun nga, dahil nga dun sa pera, dahil sa kahirapan din nila, dahil nga magaling sila sa panghaka, yun yung pinili nila na para mas mapadali yung way nila na magkaroon ng income. Which is kahirapan na rin natin sa buhay ngayon. Dahil maraming taggutom nga, dahil taghirap na tayo ngayon sa itong generation natin ngayon. Nagre-resort na sila sa mga unethical ways para lang kumita sila. Kasi syempre, may pinapakain din sila. Pero hindi naman natin sinasabi na tama yung ginagawa nila. Wala lang tayong magawa. Kasi nga, kailangan nila yun. Way lang nila yun para makasurvive sa pang-araw-araw. Pero anong mga resource yung pwede natin gamitin nga para matulungan tayo magawa yung solution natin na sinasabi nga natin na mas strong ang password? Anong mga resources yung pwede natin gamitin? Ang bibigay kong example dito is yung mga antivirus. Kasi kahit ganun siya, may naitutulong siya eh. Kasi nagsisimula ang cyber threat sa virus eh, kasi ina-access nila yung computer mo. So with the resource na antivirus, napipigilan natin to. Madami pang iba katulad ng example is para din sa Wi-Fi. Meron ding hacking sa Wi-Fi. Which is merong way to para hindi sila makapag-connect. Is a simple way is punta tayo sa settings, i-hide natin yung name ng Wi-Fi natin na which is para ma-access natin yung Wi-Fi kung tayo ko-connect is kailangan natin tanong doon sa owner yung name ng Wi-Fi na yun. Which is
directly na tayo makakapag-connect. So yung way din para maiwasin din na sa mga may wifi tayo sa ating bahay. Siyempre, marami ding mai-connect nun. Gagawa nila ng paraan para makakuha. Kaya ang the best way doon is i-hide natin yung name ng wifi na yun. So, pati tayo lang ng owner ang makakaano. Kasi nagiging way din minsan ng wifi para magpumasok yung mga unintentional hackers. Kasi pag nakakonect sila sa inyo at wala kang security, lalo pag magaling ang hacker, na-access na agad nila yung mismong system nyo sa bahay nyo. Kaya dapat lagi din tayo mag-update ng password natin. Regularly. Yes. What is your dream IT job? Comment down below. Candice Code. Comment down below kung nadali kita.